Boss Believe Kami Sa'yo segment. At syempre dito, Sandro, pag-uusapan natin ang iba't ibang programa at proyekto ng SSS. At syempre ngayon particular na ang tinatawag na SSS Sickness at Maternity Benefit Payment through the Bank Program. At syempre para bigyang linaw at bigyan pa tayo ng mas marami pang impormasyon dyan, makasama po natin this morning ang ating very special guest. Let us all welcome Ms. Dolly B. Calumarde, Junior Program Specialist, SSS Sickness, Maternity and Disability Benefit Administration Department. Good morning. Good morning po, Good morning. Ma'am, siguro maganda pong pag-usapan natin yung ito nga pong anunsyo ng SSS tungkol sa sickness at maternity reimbursements ng mga employer para sa taong 2014. Yes. Meron kaming bagong ngayon, yung circular, no, na inisyo to. Nitong effective January 2 na lahat ng reimbursement ng mga employer, babayaran na natin to sa kanilang bank account. Ang gagawin ng employer is magpa-file sila sa kanilang designated bank ng enrollment form sa sa bangko, and then yung bangko i-confirm nila yung correctness ng bank details na naka-indicate doon sa bank enrollment, and then i-forward ito direkta sa SSS. Now, pag ito ay naaprubahan na, lahat ng sickness, maternity, reimbursement ng employer, ididiretso na dito sa kanilang bank account after 5 banking days. So, itong payment scheme na to, mas mapapabilis ang mga reimbursement ng employer, and then secured pa ito kasi maiwasan natin yung mga nawawalang cheque, tapos yung mga loss ng mga cheque. So, maiiwasan natin ito. So, Ms. Dali, before ang ginagawa natin kapag magre-reimburse ng payment is either pupunta tayo sa SSS branch at pipila po tayo or through mail. Tama po? So, ngayon, ang gagawin na ng mga viewers natin, yung mga miyembro ng SSS is through cash payment, through the bank program, which is, ibig sabihin nito, diretso na sa kanilang account. Tama po ba? Yes. Alright, so ano po, siguro himayin natin ng konti for the benefit of our viewers. Ano ang SSS Sickness at Maternity Benefits? Yung ihang sickness and maternity benefit, ito yung cash benefit, allowance ito, maternity allowance, sickness benefit allowance, na binibigay natin sa ating mga miyembro bilang benepisyo. Now, yung mga employed members, magfa-file sila sa kanilang employer ng sickness notification, maternity notification, and then, pag yung naaprubahan nito ng SSS, i-advance yung maternity at saka sickness benefit ng kanilang mga employer. And then, yung employer, mag-file siya ngayon ng reimbursement. Ito yung reimbursement ng employer na babayaran natin direkta doon sa bank account ng employer. Pero gaano po kalaki yung ibinibigay ng SSS para sa mga benepisyong ito? So, para dun sa sickness benefit, kung ang monthly, yung salary credit na tinatawag is 15,000, ang sickness benefit niya is 450 pesos per day. So, kung ang member ay nagkasakit ng 10 araw, ang matatanggap niyang sickness benefit is 4,500 na i-advance no kanyang employer. Pag naman maternity benefit, nanganak siya, normal, o kaya nagkaroon siya ng miscarriage, ang marireceive niya is 30,000 pesos para dun sa 2 months niyang maternity leave. At kung ito naman ay cesarean o kaya nagkaroon siya ng yung complication, nagkaroon ng operation, yung kanyang miscarriage, 78 days ang binibigay namin. So, ang equivalent nito is 39,000 pesos. Well, actually, Sandro, itong binanggit ni Ms. Dolly, ito ay para dun sa mga minimum yung 15,000. Pero kunyari mas malaki pa yung binibigay nila na monthly contribution sa SSS, mas malaki pa yung pwede nilang matanggap na SSS Sickness and Maternity Benefit. Alright. Pero ito po, ma'am, I'm sure marami sa ating mga manonood, mga SSS members ang nagkaroon ng interest na nga dito sa benefit na ito. Baka maaari po natin ibigay sa kanila yung procedure kung paano nila makukuha yung employee member benefits ng sickness at maternity. Katulad nung nabanggit ko kanina, pagka-employed kasi, ang nino-notify ng employee is yung kanyang employer na siya ay nagkasakit, proper notification. Ito kailangan within 5 days, ma-notify niya yung kanyang employer na siya ay nagkasakit. And then yung employer naman, meron siyang another 5 days para ma-notify ang SSS. Now, after approval ng kanyang sickness notification, ito ay i-advance, advance payment
reimbursement ng kanyang sickness benefit or maternity benefit yung kanyang employer. And then yung kanyang employer, no, mag-fill out siya ng sickness reimbursement application or yung maternity benefit claim application na i-file niya sa SSS. Now, after that, after na processing na, no, so, pagka na ito'y na-signal na for payment, yung benepisyo na yon na reimbursement ng employer, no, babayaran na yon direkta sa kanyang bank account. Pero ngayon po, since bago po yung mandatory implementation para sa sickness and maternity benefit po, no, paano po yung ginagawa nating preparasyon? Paano natin ine-explain dun sa mga employers na bago na po yung rules and regulations for 2014? So, bago namin ito na-implement, actually, talagang mahabang study yung ginawa ng SSS dito. Nagkaroon kami ng circular, no? Inano namin sa mga newspaper, and then ito nga sa TV, sa radyo, tapos sa ngayon, nagbibigay kami ng mga letters sa mga employer pag nagpa-file sila, no? Nag-a-advise kami at gayon din naman sa mga bangko, no? Nagtulong ang bangko at SSS para ma-notify yung mga registered employers na yung mga corporate account ng bangko, sila din yung nagma-market. Now, yung actually itong SMEC payment through the bank is matagal na to na ini-implement ng SSS, no? Nagkaroon kami ng pilot implementation dito. Kailan pa po ito nagsimula? Nung 2002, dito lang sa 2002, NCR. matagal na rin pala. Now, ginawa lang siyang mandatory since nakita namin wala namang negative feedback na marami namang employer na, kasi nagkaroon din kami ng study, kumuha kami ng ng employer na talagang yung feedback nila maganda. Kasi very convenient sa employer at very safe. Kasi on time nare-receive talaga nila yung kanilang sickness and maternity reimbursement. Yes. Ito po ma'am, siguro puntahan po natin na kailangan namin humingi ng konting background kumbaga sa programa na to. Bakit po ba ito nabuo ng SSS at kumbaga nung hindi pa po meron yung benefits ng programa ito, paano po ba yung sistema natin? Kasi dati cheque. Puro cheque yung dadala natin sa employer, yung kanilang reimbursement. So, nagkakaroon ng delay. Marami kaming complaints na nare-receive sa mga employers na masyadong delay yung pagdating ng cheque sa kanila kasi it's either na ito ay mini-mail, so, tapos na-experience pa nung employer na hindi nila natatanggap yung kanilang mga cheque. Minsan nare-receive nila ito, stale na yung cheque. So magre-request naman sila for replacement, which is mas matagal. Wherein kung ito nasa direkta na babayaran natin sa account nila, no, kami na mismo yung guys sa bangko, yung cheque na i-generate ng SSS, isang cheque lang yon na maraming employers at maraming miyembro natin ang doon bilang kabayaran doon sa kanilang sickness benefit or maternity benefit. So, direct na yon na i-credit sa account ng employer. Na after 5 banking days, no, yun, be-verify na nila yon doon sa account nila, marireceive na. Now, yun naman mga details, like for example, kung kani-kaninong empleyado ito nabayaran. So, makikita naman ng employer yon, aside nung makakatanggap sila ng payment advice na galing sa SSS, mabe-verify nila yon sa bangko kasi kasama yung report na yon na binibigay namin sa bangko, and mabe-verify nila yon sa www.sss.gov.ph sa online. Meron po ba kayong mga accredited banks lang na pwede para po dito sa pag-reimburse nitong mga sickness and maternity benefits? Oo, sa ngayon meron kaming 25, babanggitin ko ba? 25 banks. Bukas na Ito yung siguro sige, yung mga malalaking like yung mga BPI, Asia United, BPI, Metrobank, BDO. RCBC, sorry Dayan, pero sa wala pang ngayon BDO. ang BDO under negotiation pa yung kanilang accreditation. At least na bigyan natin linaw sa mga sa viewers natin kasi Sandro, halos lahat talaga medyo marami ring nag-aano sa video. Halos lahat ng mga commercial bank ay accredited ng sickness maternity payment through the bank program. Alright. Yes. Pero ito po maganda malaman po, pati po ba yung mga household employer ay dapat po mag-enroll sa ganitong klaseng programa na in-offer ng SSS? Kasi ang household employer, ang treatment namin, employer din yan Yes, So kasama din sila sa
sickness maternity payment through the bank program. Alright. At ito naman, pumapayag po ba ang SSS na humingi ng exemption ng employer sa pagkuha po ng sickness and maternity benefits? Kasi merong mga kadahilanan na hindi maiiwasan, no? Katulad nun yung kung ang employer masyado siyang malayo doon sa kanyang bangko at pagpunta doon, medyo high risk yung pupuntahan niya. So, pwede siya mag-request ng kanyang exemption, request for exemption. Or, pwede rin kung yung empleyado naman niya is less than 5. Or kung may mga kasi yung mga bangko nagre-require sila ng yung average daily balance na malaki na pag sinabi ng employer na hindi niya talaga kaya yon na i-maintain yung mataas na average na nire-require ng bangko, pwede silang mag-request ng exemption. Yes. Ma'am, ito po simula ngayong 2014, ano po yung mga mangyayari sa reimbursement application ng isang employer kung hindi role o magpapa-file ng request para sa exemption nga po dito? Doon nga sa circular, no, effective January 2, pag nag-file ng reimbursement yung mga employer at wala silang account number na sinabit or hindi sila nag-enroll doon sa program, ibabalik namin or ire-reject namin yung kanilang claim application. Alright, syempre ngayon mapapunta naman tayo. I'm sure yung mga viewers natin dyan, yung mga ibang SSS members natin na hindi pa alam kung paano yung enrollment procedure. Paano po ba, ano po yung mga requirements na kailangan nila at matagal po ba ang proseso sa pag-claim ng sickness and maternity benefits? Yung pagproseso nung sa, pag-usapan natin, yung sa enrollment ng Yes. sickness maternity payment through the bank program, no? Yung employer, kukuha siya ng enrollment form, is either sa bangko, sa SSS, or sa SSS website. So, downloadable naman yung aming form. Now, ipipill out niya to at dadali niya, ipapareceive niya doon sa kanyang designated bank account. Now, after nun, yung bangko, i-confirm niya yung correctness ng bank details, no? Tapos, ipa-file nung bangko mismo sa SSS. Now, 1 day lang naman ang processing nito. No, upon encoding naman to, magkakaroon lang ng validation, tapos approve na yon. Ibabalik na namin yung enrollment form sa bangko din, and then yung babalik sa employer nung approved enrollment form. So, yun yung gusto ko tanong po, ma'am, kasi paano po malalaman ng tao na kumbaga na-approve na nga po? Sino po ba ang magsasabi sa kanila na approve na, yung bangko po ba o ang SSS ang magko-contact para ipaalam nga yung approval? Yung employer, no, maaari niyang i-verify sa bangko or pagbalik ng enrollment form, approved na yon. Tapos sa SSS website, tapos dun sa pag-file nila ng reimbursement, ma-verify nila yon. Or pwede nilang i-check doon sa kanilang kung naka-register sila doon sa online, doon sa SSS website. Siguro, huling paalala na lang po sa mga SSS members natin kung ano po ba yung mga dapat nilang matandaan at alamin kapag kukuha po sila ng sickness and maternity benefits. Anong dapat tandaan or Dapat po nilang malaman. Malaman. So, yung unang-una nga natin, no, kailangan malaman nung magpa-file or yung member na merong sinubmit yung kanyang employer ng bank account, no? And sila ay nakapag-enroll na dito nga sa aming bagong programa na payment through the bank. Kasi para po maiwasan yung pagka-reject or pagbabalik ng kanilang claim application. And yun nung nabanggit ko kanina na kailangan ma-notify nung member yung kanyang employer tungkol dun sa kanyang pagkakasakit o dun sa ina-expect niyang panganganak. Alright. At syempre, Dayan, ang dami na naman natin natutunan sa mga bagong programa ng SSS na talagang makakatulong sa atin. At syempre, patuloy pa rin silang tumutok every Friday sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment para mas malaman pa nila ang mga iba't ibang programa at ang iba't ibang serbisyo na ino-offer po ng SSS. At syempre, thank you so much for joining us this morning. That was Miss Dolly B. Columarde.